Yan naman puyo as in sa mga magpapataba, baliwala yan. Kaso mo, doon sa mga maghahayop at saka siyempre yung sumusunod tayo sa tradisyong matanda, yung korting butas naman. Sa butas naman po. Dito yung sa may sabihin naman. Kaya naman, sabi nila, lampasan daw lagi ang pera. Itong itsura ng baka, ano po bang kalimitan tinitingnan nyo? Yun sa para ilalaki kasi meron din daw mga bakang hindi naman magandang itsura. Kasi iba-iba naman tayo. Sa akin, yung aking sa pagkakapaniniwala ko, kailangan natin yung baka may haba. May haba po. Bago maganda yung paypay niya. Mga talong Stevie. Tayo po ay may isang papanayamin. Magbibigay sa atin ng tips sa pagpili ng mga alagaing baka, lalong higit sa mga magantong malaki, yung mga pangdumaliin. At syempre yung mga kasabihan at mga paniniwala na sa pamuyuhan, sa mga pagtingin ng mga patabaying baka. Kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa cattle farm visit dito sa Barangay Mangas, Padre Garcia. Si Sir A napunta dito kay Boss JR at ilan pong baka nabili nyo ngayon? Bali, 7. 7 pang-alaga po. Oo, pampatin. Oo, yun. At si Sir naman ay nabutan natin dito kay Boss JR at tayo po yung magtatanong sa kanya. Ilan taon na po pala nagbabaka? Bali, matagal na kasi galing ako dati ng abroad. Pagdating ko, ito ang pinasok kong business. Sa pagbabaka. Hilig ko talaga naman. Ano po yun? Namimili kayo ng pang-alaga tapos pinapaiwi nyo? Pinapaiwi ko sa tao. Pero meron din akong ilan sa bahay na ako ang nag-aalaga. May apatili ko rin. Pero ang karamihan, puro nasa tao. Puro doon po kayo nakapokus sa mga pampatining lang, patabay? Patining, pero nag-umpisa rin ako nung kakaunti pa ang puhunan natin. Siyempre, nag-atikamboy, medyo maliliit pa. Maliliit pa lang po. Pero ngayon, laging para 70 yan, pataas na. Pataas na talaga po. Pataas na. Bakit po ganun ang presyong kailangan? As in, mas mabilis, bago, ika nga naroon na yung stage na madali ng palakihin siya. Hindi kagaya, hindi ko man minamalit yung ibang malita. Siyempre, mga nag-atikamboy, hindi man pare-parehas. Ako'y nababagalan kasi sa mga torete. Pero siyempre, iba-iba ang ating ikangay yung paniniwala sa mga baka. Sir, bago ako magpatuloy, sir, matatanong ko pala, nalimutan ko ng pangalan. Anong pangalan niyo po? Pilo. Si Sir Pilo, taga Ibaan, Batangas. Tanawan. Tanawan, Batangas pala. Tanawan, Batangas. At ito si Sir, nakabili nga dito. Sir, kasi po, maraming gustong mag-alaga ng baka ngayon. Sa ganitong itsura ng baka, ano po bang kalimitan tinitingnan nyo? Yun sa para ilalaki kasi meron din daw mga bakang hindi naman magandang itsura, yung figura ng katawan. Ano po ba dapat ang basya nila sa mga baka? Sa akin lang, kasi iba-iba naman tayo. Sa akin, yung aking sa paniniwala ko, kailangan natin yung baka may haba. May haba po. Bago maganda yung paypay niya. Alin po ba ang paypay na ito? Ang paypay yung sa may harap. Sa harapan niya, yung harap. Yung parang pinakaunang paa. Itong puwet ng ganitong puwet. Itong puwet ng dapat medyo mahaba ang hita. Ito po. Ika nga buka. Buka. Ika nga, pag magkalaman siya, yan ang may makikita mo kahit payat. Kahit payat yung baka, makikita mo pa rin yung proportion ng kanya ng hita niya. Pag lumaman yan, maganda. Bago yung tinatawag nating krus, yung ibabaw. Ito po. Saan po yung makikita dito? Yan sa may pasong na yan. Ika nga buka yan. Doon sa may pasong. Katulad nito. Tingnan mo iba to. Ayan, katulad yan. Malapad yan. Kahit mahina. Yun o. Teka, palapit ako. Kahit mahina ang katawan niya. Ayan. Malapad nga yun. Malapad yun. Malapad. Kahit mahina ang katawan niya, kita mo pag tumaba, mas lalong gaganda. Anong tawag po doon? Yung cross. Crossan. Cross ang tawag. Yun pala, malapad nga itong isang to. Tapos po, ano pa pong ibang binabasya niyo sa baka niya? Ang sabi niyo po, itong huli niya dapat medyo mahaba ang pagkapuan ng hita. Itong hita para yung lalamanan. Pag naglaman, maganda yan. Iba-iba naman ang kuha natin eh. Ayun naman po sa mga, kasi marami ito tayo na-encounter sa Paradahan ng Garcia, yung mga, kahit sa mga bilihan, parang sila may tinitingnan, ano po ba yung mga puyo-puyo, yung mga... Puyo. Yan naman puyo, as in sa mga magpapataba, baliwala yan. Kaso mo, doon sa mga maghahayop, at saka siyempre yung sumusunod tayo sa tradisyong matatanda. Kasi maraming mga hindi magagandang mga puyo katulad yung tinatawag sa amin, hindi ko lang alam, siyempre sa Tanawan, yung tinatawag nilang alampay. Kasi yung alampay, yung itim dito yan Sa tenga niya po? Sa may punong tenga, pababa. Yan. Kasi yung sinasabi ng matatanda na buhay ka pa, pinagluluksa ka na daw. Meron pa dito, nakita wala naman. Wala dito, wala. Madalang naman po yung ganun? Madalang. Pero pag ako nagkakaalaga ng ganun, minsan nalabas, di mano ibinebenta ko. Siyempre nakakatakot din. Ang isa pa rin, yung tinatawag na dito sa may likod ng puwet, yung puyo.
kung sabi. Saan po kalimitan yan tumutubo? Dito yan, sa may puyong ganito. Sa ganyan talaga sa puwet po, meron Oo, sa talaga may puyo siya. May puyo yan. Oo. Yan ang sinasabing, kwanto yung puyo sa lalampinan. Oo. Sinasabi na alaga, parang malulumpo ka daw. Hindi naman masama kasi maniwala sa mga ng matatanda. Kasi ako, nung una, siyempre, ako sa mga tiyo ko, kaya alam ko yung mga ganan. Oo. Yung porting butas naman. Sa butas naman po. Dito yung sa may, May butas yung katapat ng titi niyan. na dito po yung puyo. Yung puyo puyo. dito, oo. Oo, tapatan. Basta po Tapatan, oo. kaya katulad nito. Kunyari ang puyo niya nandito sa ibabaw. Tapos yung Yung itatapat sa titi tapat niya. titi niya, Yun. Ano pong ibig sabihin naman Kaya nun? naman, sabi nila, lampasan daw lagi ang pera. Laging wala kang pera. Oo. Yan naman sa kalimitan niya sa mga magagamit, sa mag-aaral o saka sa mga bukid. Pero yung sa ating mga nagpapatining na yung nagkukot, Oo. wala naman yan. Okay. Pero syempre ako, katulad ko, nasunod pa rin ako eh. Kasi Oo. syempre yan ang tradisyon ng matatanda, yung mga paniniwala. Wala naman tayong mawawala kung ating susundin. Oo. Marami yan, bago yung Sana, yung sunong po, yung sunong na tatawag nila. yung puti dito sa ulo. Oo, puti po. Dapat pwede naman mag-alaga ka ng may puti sa ulo. Dapat lang may katugon. Either sa itlog may puti, sa buntot may puti, okay lang yun. Pero pag walang katugon, nakakatakot kasi sabi nga sa amin, yung ganang sistema, pagdating ng panahon, darating iniraraos ng bakay, nanunuwag eh. Nanunuwag po. Nanunuwag. Ay, paano po yung sabi niyo puti? Katulad ng puti itong bakang ito. Saan niyo makikita? Meron talaga siyang puting-puti na Hindi, ganun. meron kasi siyang puting-puti dito sa ulo. Puting-puti talaga. Oo. Iba yun, makikita mo yun dito, kahit puting ganan. Mayroon pa rin Meron talaga siya. siya, Dapat po may katugon. Kahit saan May parte ng katawan. Oo, basta kahit dito, basta at least may katugon. Oo. Tapos po yung parang may ano naman po yung dito naman po yung sabi nila sunog. Yung sunong naman dito, Oo. yung may puyo dito sa may sunong. Yun may puyo, so may sunong. Oo. Na isa rin yun, idinadaos din yun ng nasuwag. Manunuwag kung ganun po Marami pala. yan, bago yung siklan. Alam din naman. Ay, yung siklan po, paano po yung siklan nga pala? Isang itlog na. Ay, oo. Isang itlog. Oo. Ngayon naman yung siklan, pag nasagad ang baka, nalaki, idinadaos yun natapang. Natapang siya. Kaya ang iba ayaw nun. Pero yun na may mga sinaunang kuwan. Pero ako hanggang ngayon naniniwala. Oo. Kasi yun ang aking namulatan kasi natuto ko. Hmm. At saka ang isa rin na may papayo ko sa mga magbabaka. Ito atin lang. Hmm. Papasukin nila itong ganitong business. Ito ang gusto ko na matagal masabi. Bago mo pasukin yan, dapat matuto kang bumili, matuto kang magbili. Number 1 yun. Paano pong, bibili po ng alito? Ibig sabihin, matuto ka. Kasi ayaw kong basta yun ang kuha ko sa inyo. Matuto kang bumili muna, bago tuto kang magbili. Para ika nga makuha mo yung business na ito. Kasi marami nagtatanong dati sa akin mga nag-abroad, nami-meet ko, bakit do ganun? Pag mga sabi-sabi, malaki daw ang kinikita. Oo. Pag pinasok nila, bakit ganun lang? Lugi, parang nangyari na lugi pa sila. Ibig sabihin, maraming dinadaanan kasi sila. Ayun lang. Basta yung sabi ko, ayun ang kanina, matuto muna silang bumili at magbili. Ayan. Kumbaga sa inyo po kasi parang nabalita ko, parang namimili rin kayo ng katay. Nakakatay na rin. Pinasok ko na rin siya ngayon. Yun, oo. Yun. Sin mayapat hilig ko. Asin hanap buhay, hilig ko, maligaya ko kahit na naghahanap ng ibang katay. Hindi naman laging tubo, minsan may talo rin. Yan lang man ang business natin eh. Hindi na pag yung sinabi natin na nakabili na tayo ng alagay, sigurado na. May buhay kasi yan eh. Oo nga po, yun nga po sabi ni Iba. Laging magbabaka sakali tayo. Yan lang po. Oo, kasi number 1 po yan eh, kasi yung ganyan nga. Hindi naman pwedeng bibili mo lang tapos papabayaan mo siya. Hindi kasama talagang pagod at dito, sakripisyo sa pag-aalaga na po. At saka isa pa, tip ko rin yan, sa pagbibili ka, kung maaari yung ang balat, manipis yung tinatawag. Yun po. Lang. Maganda rin yun. Tsaka siyempre, braso, titingnan mo. Yung malalaki ang ano niya. Braso. Oo. Tapos po sa gulang na baka ilang taon, mga ilang taon pong sabi? Dapat sa akin, yung kasi may tinitingnan ako yung sangipin eh. Yung po sangipin. Yung sangipin, kung mas maganda ako nabili yung hati na. Yung ngipin niya yung po. Halimbawa kasi 8 ngipin yan. Gusto ko yung laglag na yung 4, yung tumutubo na malaki. Mas madaling bumuka ang katawan ng baka. Hindi ko na kinukuha yung sabi yung malakas ang lahi. Basta naroon yung maganda ang proportion ng katawan niya, pantay hulit harap, na medyo magulang, mas mabilis lumaki. Mas mabilis tumaba, mas mabilis bumuka, mag-expand ang katawan niya. Yun pala. Oo, yun na po. Naibigyan na sa atin ni Sir. Meron pa po ba kayong ibang ano sa kanila, mga pagganto? Baka yun na po lahat siguro. Sabi niyo na ano po, kung meron pa rin. Tsaka yung isa rin yung
yung takaw ng baka, yung usong kalabaw. Ang gusto kalabaw, yan o, ang gusto kalabaw. Yung medyo maiksi kasi pag mahaba, medyo mahihirapan yung ating mag-aalaga o tayo. Na kasi kalimitan, minsan pihigan. Kumare yung usong kalabaw. Mara hindi sila mahirapan sa pagsusuka. Pag nangumpay, hindi nakakapanginaya kasi mahirap mangumpay. Diba? Ba't po yung usong kalabaw ba? Matakaw ang ibig sabihin? Matakaw yung kalimitan yung as in sa 100% ika nga hindi naman perfect, merong mga 10 o 5% lang ang hinihigan. Kalimitan matakaw yun. Sa dila naman po ng baka, para may hinihipo sila pag ako nakikita sa paradan. Matalas. Dapat matalas ang dila ng baka. Marami yan kasi ngusong kalabaw, dapat matalas bago yung ngipin naman. Yung nakaganan, yung naka-isnad daw. Kaya maraming paninga ko ayun naman, kayo na rin ang magde-decision naman Ang akin lang, yun lang. Sinasabi ko yung kaalaman ko kasi matagal-tagal na rin ako sa larangan ng pagbabaka. Kaya marami na rin akong experience at saka sa mga nalagaan ko. Yun, yan si Sir. Marami rin si Sir pating paiwi. Paano po yun, kayo na rin po nagkakatay ng binibenta niya pag minsan? Sa ngayon, ang nangyayari, para din naman ng kuwang ko, kinukuha ko sa mga mag-aalaga ko, patimbangan na sa akin. Patimbangan na po. Kasi para hindi na yung tatawaran ng mababa o kasi ako na nagtitimbang at sinasama ko sila para hindi na rin sila mag-video. Yan na si Sir. Pero ang mga pagpapakanya naman, nagpipids din kayo? Oo, nagpipids ako. Lalo nga ngayon itong summer, kakuntian mo, kailangan suportahan mo talaga. Talaga may ayuda. Para hindi bumagsak ang katawan nila. Yun. Sir, maraming salamat at maraming matututunan sa atin yung mga baguhan pala na magbabaka. Lalo higit sa pagganito, pagpili at pagkikilatis ng mga baka kasi yung iba kasi minsan may pera lang sila, bilin-bilin na Kaya yun, mas maganda po yung may mga tip tayo lalo higit sa mga matagal na magbabaka. Yan si Sir. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras, sa pagbibigay ng mga ideya, lalong sa pagpili ng mga ganitong mga alagaing baka. Ito po, ayan si Sir. Tayo bigyan ng oras para maibahagi yung karunungan niya, lalong sa pagtingin ng mga alagaing baka. Sir, maraming salamat po. Okay, salamat din, salamat din. God bless, Sir. Okay. Teka, ano ka lang. Ayan. Nagabili na rin ng baka.